language have a positive effect on interactions. Okay, number 2, sa elements of effective digital communication. So, tone and language. Appropriate tone and language. So, the tone and language, it reflects what is the writer's attitude. Ano niya nakatasan? And level of respect, one line. So, sa chat, di mo consider sa mga akin, na nabasa din ng mga akin. So, in digital communication, tone can be easily misunderstood. Sa tono sa pagbasa niya, misunderstood. Kaya may mga sa misunderstanding. Because there are no facial expressions and voice cues. Sa chat mo siya, kung ka-chat namin isa, babasa mo lang, di ba? Wala na isip na. Makakawan mo ka-imagine mo yung tsura niya, pero hindi mo ba yung emotions? Ang voice niya, ma-imagine mo kung wala naman yung tono. So, no facial expression and voice cues. Instead, para ma-consider na dapat siya, at sa tono, using polite words in proper language. Help create positive and respectful interaction. Like for example, sa number 1 na example, send this now. Ano na siya? Gawin na? Ginapagdali ka na ba ginarush? Naman doon. Send this now. Kasi wala sa extreme sa kapag ka, pagbasa mo, do okay, send this now. Instead of sending that, could you please send this when you have time? Thank you. So, may mga polite words in please ka, thank you. Kasi nakikakig ka na send na mo sa polite words. Hindi mo consider nakikig ka. Rather than ako mayayawan mo siya with polite words. Wala po na. Next example. You didn't follow the instructions. Wala ka follow sa instructions. Sa po, teacher na lang sa example. Alam mo na ito, you didn't follow the instructions. Di ba pag intindi mo, ito aking teacher sa imo. Wala kang follow instruction. Instead of that, it seems some instructions with verbs. So, ang instruction na na, ikawan. So, let me clarify din. Karoon ng instruction na. So, number 2 with element is the appropriate tone and language. Respectful language in using polite words. That is the number 2 element. Number 3, audience awareness. What's the audience awareness? Gil Balboa. Audience awareness involves adjusting the message depending on who will institution, which teachers, supervisors, or professionals will be formal, while messages to friends or classmates can be more casual. Knowing your audience helps to make the message quick and effective. Audience awareness. Number 3. Dapat aware ka sa iyong mga sendan. So, yung sendan mo, teacher mo ba, parents mo ba, or casual friends? Nag-aaman, kung imo teacher sendan sa message, di dapat more on using tone and appropriate tone in language, di ba? Formal, professional. Good morning, sir. Please. Wala. Pero kung casual friend, hoy din ka. Wala, di ba? So, ang tono mo is do, wala lang barkada lang. Normal lang ba? Casual. So, know your audience. So, wala sa audience sa number 3. Next is choosing the right. Papakibasa ako. Patigamatoryo. Choosing the right platform. Selecting the platform ensures that the message reaches the audience effectively. Different digital platforms that the correct form of study and choosing the wrong one reinforces Okay. Selecting the right platform or the appropriate platform ensures that message reach the audience effectively. Like for example, using emails. Kung na-email ka, using informal messaging, di ba? Example, nagpasend ng teacher mo sa project niyo through email. Baka wala mo sumuli, mag-send ka sa mga projects email. Hindi man sa messenger. Pero doon more on casual, yung messenger, doon ka palanay mo.
Kung emails is consider mo na professional siya. I don't know the ball ba direct? Kaysa message siya bedo quick updates lang. Mga official request. So nakatayin si Sito din. May sito na ba? Mga sito. Di ba may sito sa mga online? Hindi ka na-send. Di ba email siya kinasend? Manudapol siya. So formal. Or schoolwork. Or related communication. Dahil sa atong system. Di ba sa system tayo gamit ang email? Para mag-send sa OTP. Or may notify kung mabot sa inyong accounts. Nakabutang sa inyo ang email. Sito kasi. So, ang email si Mikon mo, choose direct from is professional. Just email. How about casual naman?